Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Isnaira Dio Marquez. So, ang aking topic is all about Shahab al-Din Yahya ibn Habbash Surawardi. So, arising out of peripatetic philosophy as developed by Ibn Sina, Avicenna, Surawardi's illuminationist philosophy is critical of several of Ibn Sina's positions and radically departs from him in creating a symbolic language mainly derived from ancient Iranian culture or Farhang Ikos-Rabani to give expression to his wisdom hikmah. So, nagmula sa peripatetic na philosophy or filosofiya na binuo ni Ibn Sina or Avicenna, ang illuminationist na filosofiya ni Surawardi ay kritika sa ilan sa mga posisyon ni Ibn Sina at radikal na umalis mula sa kanya sa paglikha ng isang simbolikong wika, pangunahin na nagmula sa sinaunang kultura ng Iran o Farhang Khosrabani upang magbigay pagpapahayag sa kaniyang karunungan hikmah. So, Surawardi taught a complex and profound illuminationist cosmology in which all creation is a successive outflow from the original supreme light of lights, Nur al-Anwar. The fundamental of his philosophy is pure immaterial light where nothing is manifest and which unfold from the light of lights in a descending order of ever diminishing intensity and through complex interaction gives rise to a horizontal array of lights similar in conception to Platonic forms. So, itinuro ni Surawardi ang isang komplikado at malalim na illuminationist cosmology kung saan ang lahat ng nilikha ay sinunod-sunod na pag-agos mula sa original na supreme light of lights, Nur al-Anwar. Ang fundamental ng kanyang filosofiya ay puro di material na liwanag kung saan walang napahayag at namumulat mula sa light of lights sa isang pababang pagkakasunod-sunod ng patuloy na lumiliit na intensity at sa pamamagitan ng komplikadong pakikipag-ugnayan ay nagbubunga ng isang pahalang or horizontal na hanay ng mga ilaw katulad sa conception sa mga anyo ng Platonic. So, Surawardi consider a previous existence for every soul in the angelic realm before its descent to the realm of the body. The soul is divided into two parts. One remains in heaven and the other descends into the dungeon of the body. The human soul is always sad because it has been divorced from its other half. So, sa alang-alang ni Surawardi ang isang nakaraang pag-iral para sa bawat kaluluwa sa kaharian ng mga anghel bago ito bumaba sa kaharian ng katawan. Ang kaluluwa ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang isa ay nananatili sa langit at ang isa ay bumababa sa dungeon or piitan ng katawan. Ang kaluluwa ng tao ay laging malungkot dahil ito ay nahiwalay sa kabilang kalahati nito. Surawardi's illuminationist project was to have far-reaching consequences for Islamic philosophy in city Iran. His teachings had a strong influence on subsequent esoteric Iranian thought, and the ideas of decisive necessity is believed to be one of the most important
innovations in the history of logical philosophical speculation stressed by the majority of Muslim logicians and philosophers in the 17th century. It was to initiate Illuminationist Zoroastrian revival in the figure of the 16th century sage as Kniban. So, ang proyektong Illuminationist ni Surawardi ay magkaroon ng malalayong kahihinatnan para sa pilosopiyang Islamiko sa Shiite Iran. Ang kanyang mga turo ay may malakas na impluwensya sa kasunod na esoteric na kaisipang Iranian at ang idea ng decisive necessity ay naniniwala ang isa sa pinakamahalagang inobasyon sa kasaysayan ng logical na philosophical na haka-haka na binibigyang diin ng karamihan ng mga Muslim na logicians at pilosopo noong ika-17 siglo. Ito ay upang simulan ang isang Illuminationist Zoroastrian revival and figure ng ika-16 na siglo na pantas na si Azar Kaiban.